Okay guys, so welcome sa episode 2 ng ating Beyond the Hustle podcast. So nung episode 1, ang pinag-usapan natin is short intro kung bakit ko ba ginawa yung podcast, ano ba yung meron, at nagpakilala ko kung sino ako. Now dito sa episode 2, continuation siya ng episode 1 na papalalimin ko yung explanation ko sa sinabi ko sa episode 1. Now mag-focus muna tayo dito. Bakit? Okay? Bakit ko ginawa talaga 'tong podcast? Alam niyo guys, katulad niyo din ako. Okay, nung nag-uumpisa ako dati sa personal development at gusto ko matuto kumita ng pera, ang pinaka-problema ko talaga nun is papaano ako mag-start. Sino yung tao na papakinggan ko and ano-ano yung mga impormasyon na kailangan ko i-consume. So, ikaw ngayon na nanonood, ganyan din ako dati, 5 to 10 years ago, okay. Hindi ko talaga alam kung saan ako mag-umpisa, hindi ko alam kung ano. Kasi sobrang dami mga tao kung nakikita sa internet na nagbibigay ng impormasyon. Now, contrary sa setup natin sa mundo ngayon, maraming mga taong matatalino sa internet. Pero hindi lahat 'yon matatalino. Kasi lahat sila is perception lang 'yon. Kumbaga mina-magic lang nila kayo. Hindi lahat na nakikita niyo sa internet totoo, kaya mag-iingat kayo. Okay. Now since nagkaroon ng pandemic, lahat ng tao nag-focus na more on sa digital. So napilitan lahat ng tao mag-focus sa internet. And ang nakita kong problema dun, na-predict ng grupo namin na magbo-boom yung TikTok and dadating yung araw yung TikTok yung kukuha at mangunguha ng market ng mga tao online. And nangyari siya talaga guys. Dumating siya sa point na halos nasa top 3, top 5 na siya na most widely used na content creation platform. Now, ang tanong, anong relevance nandito, bakit ko siya ginawa? Ang problema kasi guys, yung TikTok kasi, ang ginawa niya is pinaikli niya attention span ng tao. So dati na ang mga tao nanonood sa YouTube, which is dito, nag-transition sila sa TikTok kasi gusto nila ng mabilis na mga content. Ang problema kasi, lahat ng mga valuable na bagay or mga valuable information guys, hindi hindi or napakahirap i-compress 'yun. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng distorted na information. Pinapaikli ng TikTok yung attention span ng tao and ang nangyayari, since hindi mo masabi yung point mo ng 10 seconds or 1 minute sa isang concept, mahirap gawin 'yun. Nangyari is nagkaroon ng disruption sa information, um, field ng ng internet. And dun ako parang, naging concern sa mga bata. Kaya maraming bata ngayon ang nalilito at hindi nila alam yung papakinggan nila. So yun yung reason. Pangalawa kung bakit ko siya ginawa is maraming mga content creator na Pilipino na nasa education space, ang medium nila or yung way nila magsalita is if it's either konyo, Taglish, or kaya naman pure English. Now ako, puro akong Pilipino, dapat ang salita ko Tagalog. And yun yung magiging medium ko kasi nakita ko merong market gap sa mga taong gustong matuto na nahihirapan matuto kasi yung mga tao na gusto nilang pakinggan is English magsalita, minsan naman Taglish or Konyo. So, nakita ko na kailangan ng isang tao dun, kaya ko siya ginawa. Kaya ito yung pangalawang sagot ko sa bakit. Pangatlo naman, maraming mga tao ngayon na hustler, okey? Hustler, when I say hustler is yung mga information na binibigay nila is makikita niyo sa internet, tapos pinapaporma nila, ta's bebentahan kayo ng course. Hindi hindi ako galit dun, wala akong bad blood dun, ang sa'kin lang kawawa yung mga taong magko-consume. Kasi maraming tao na nagbebenta ng impormasyon or course online kaso ang problema dun is hindi naman talaga nila ginagawa yung mismong tinuturo nila. Pangalawa naman is hindi nila ma-explain ng sobrang simple tinuturo nila. Eh, ang paniniwala ko kapag alam mo yung ginagawa mo, kapag tinuro mo sa tao yun, kayang-kaya mo siya ituro ng simple. And yun yung ginagawa ko sa TikTok guys. Lahat ng mga alam ko pinapasimple ko siya, and yun yung reason. Now, combine niyo yun, okey, high quality na information, pangalawa naman is Tagalog, pangatlo naman is tao na pina-practice yung ituturo niya, dun magkakaroon ng magandang value. Okey, naniniwala ako na yun yung pinaka-selling point ko dito sa natin, sa Beyond the Hustle podcast natin. Now, catered 'to sa mga Pilipino. Okey, kaya ako Tagalog magsalita kasi gusto ko ma-educate yung mga Pilipino, period. Okey?
So yung ano ko dito, sagot ko dito sa bakit. Okey. Pangalawa naman is kadugtong niya is kailangan, okey. Isipin niyo na ako si Super JC na nanggaling sa ibang lugar bigla na lang nagpakita, tapos dumating dito sa ano, sa Pilipinas parang gano'n, para siyang Superman gano'n. Since nakita ko na merong problema ngayon sa ano, educational side ng ano, TikTok, na-realize ko na kailangan ng isang tao kailangan ng isang tao or speaker na magbigay ng no BS, like straightforward na information na valuable at saka marami kayong matututunan at relatable at applicable sa internet. And wala akong taong nakitang gano'n. And kung meron mang Pilipino, Taglish siya, kung hindi naman English speaking, straight. Ang iniisip ko, paano naman yung mga Pilipino na Tagalog? Paano yung mga taong hirap mag-English? Papaano sila matututo? So, doon nagkaroon ng idea na why not maggagawa na ako ng content, kasi kailangan na. May mga taong nangangailangan kay JC Hassel. So, ang ginawa ko, okey gawin ko na 'to, bahala na. And yun, sumikat tayo sa TikTok and this time mas solidin natin at mas papagandahin pa natin yung value ng content natin ngayon dito. Kaya siya nasa long form at pinodcast type ko siya. So, puwedeng-puwede niyo 'to pakinggan ng audio kung habang nagtatrabaho kayo. Puwede niyo din 'tong pakinggan ng ano, ng panoorin 'pag wala kayong ginagawa. So, yun yung reason bakit kailangan. Bakit ko siya ginawa, kasi kailangan ng tao na magpo-provide ng value, na Tagalog magsalita, na alam niya yung ginagawa niya, na hindi kayo lolokohin, okey. Second, ingay, okey. Okey, bakit ingay, ano meron sa ingay? Kaya ko nilagay yung word na ingay kasi maraming maingay sa social media ngayon. Noise, okey. Sa sobrang daming noise or ingay ngayon sa social media, especially sa information or education side ng internet, maraming taong nalilito. Isipin niyo maraming sumisigaw. Kapag maraming sumisigaw, masakit sa tenga, hindi mo na alam yung papakinggan mo. Yun ang nangyayari ngayon sa internet. And na-realize ko, since kailangan ng tao na magbibigay ng tunay na tunog or tinig, angas nun, ng tinig para sa mga taong gustong matuto, this time i-eliminate natin yung noise and icha-channel natin yung frequency dito sa'kin kasi ang ibibigay ko ay hindi ingay. Ang ibibigay ko ay impormasyon na sobrang valuable na magagamit niyo day to day na applicable sa real life na magagawa niyo. Okey, marami tayong ita-tackle at itong mga information or mga lesson na ituturo ko sa inyo guys, it's timeless. Kahit anong age mo na, kahit papunta ka pa lang dun sa situation na yun, dadaanan mo yun. After 20 or 30 years, babalikan niyo 'tong video na 'to, makaka-relate pa rin kayo. Yun yung ipapangako ko. So, maraming ingay yan sa market and kung nanonood ka ngayon dito sa ano, video ko na 'to, napakasuwerte mo kasi nakapunta ka dito. So, thank you so much sa ano, pagpunta dito sa video. So, ito yung ingay, okey? Tatanggalin natin yung ingay ngayon and magfo-focus kayo dito sa bagay na importante. Vision, okey? Ano yung vision ko dito sa Beyond the Hustle podcast? Okey, ang vision ko talaga guys is hindi ko kayo gagawing milyonaryo, okey? Ayoko ng gano'n kasi hindi naman 'yun yung mission ko talaga or vision ko. Ang gusto ko is magbigay ng quality, relatable, basic at simple advice kung papaano ka grow sa self-development or personal development journey mo. Papaano mo imo-monetize 'yun, yung mga natutunan mo sa personal development mo into making money online. Papaano ka kikita ng legal, moral at ethical way na kikita ka sa online. Na kapag kumita ka ng pera is matututo ka kung papaano mo i-handle yung pera na 'yun. Kasi guys, sabi ko nga lagi sa ano, sa iba kong contents, sobrang dami kong pinagdaanan to the point na hindi ko na talaga alam ginagawa ko. Pinagdaanan ko yung mga bagay na sobrang karumal-dumal, kumita ng malaki, naging negative, napunta ako sa mga iba't ibang tao, iba't ibang boss, iba't ibang, betrayals, na-try ko yun. Natuto din ako na napagdaanan ko din maloko sa mga investment na yan. Mainly because walang nagga-guide sa'kin, wala akong mentor, wala akong community, walang nagsu-support sa'kin. So,
take this as someone na marami na akong scar ngayon sa giyera. Tapos ako yung warrior na pupunta sa lugar niyo at i-explain ko sa inyo yung mga nakita ko na kailangan niyong paghandaan. So magiging supplementary 'to sa buhay niyo, okey? So, kung ikaw yung tao na bata ka pa lang ngayon, sobrang swerte mo, okey? Kung matanda ka naman, walang walang problema kasi puwede mo pa rin i-start yung buhay mo. So yung vision natin is to educate as many as possible sa pinakasimpleng paraan, sa pinaka-relatable na para sa Pilipino, para sa mamayang Pilipino, okey? So yun yung vision ko. Now, ano ba yung mga dapat niyong i-expect dito sa ano natin, sa podcast natin? Sobrang simple lang guys. Ang mapapangako ko lang is every time na mag-a-upload ako ng content is gaganda siya. Papagandahin ng papagandahin ko sa lahat ng kakayanan ko. Pero since nag-i-start tayo, basic-basic muna tayo, dadating din yung punto guys, okey, na nasa maganda tayong studio, mas maki-cater ko kayo personally at mas valuable ibibigay ko. Pero for the meantime guys, stick muna tayo sa mga pinakaimportanteng bagay which is magbigay ng impormasyon habang natututo kayo dito. So, ito yung episode 2 natin guys. Maraming salamat sa pagnood. And sa episode 3 guys, umpisahan na natin ang journey niyo sa self-development. Okay. So, see you. Comment down below kung so far ano yung mga gusto niyong matutunan sa next episode, ano yung saan kayo excited, and ano-ano yung mga gusto niyong sabihin. Comment niyo lang and check niyo lang din yung caption guys kasi ilalagay ko yung mga ano na 'to, item na 'to kung need niyo. So, maraming salamat guys. Ang hihingin ko lang is if excited kayo and if nakikita niyo may value 'tong video ko ngayon, follow me for more and subscribe, click the notification bell. Wala akong ibang po-promote sa inyo, hindi ko kayo bebentahan ng course. So, yun lang ang hingin ko. Maraming salamat guys. See you sa next episode. Peace.